Mga paraan upang bumaba ang pride ng isang lalaki. Yes, mga kamamay, ang daming mga kababaihan ang hinihiling na kaya nilang mapababa ang pride ng isang lalaki. Lalo na yung mga nasa LDR relationships natin. So napakahirap ng relasyon, lalo na kung sobrang taas ng pride ng isang lalaki. Okay, tapos ang layo nyo pa, ang hirap ng communication, tapos ang tigas-tigas pa niya, lagi pa niyang pinagbababaan ka ng telepono, ang hirap niyang kausap. So ngayon sa video na to mga kamamay, okay, excuse me, yung ating mga kababaihan dyan, para sa inyo po ang ating topic na ito. So papaano nyo ba mapapababa ang pride ng isang lalaki? Kailangan nyo lang mga kamamay na masundan yung mga tips na to at panindigan po ninyo. Kasi napapansin ko yung mga kababaihan dyan, alam naman yung ibang mga gagawin. Nasabi ko na yung ibang mga tips, ibang mga dapat gawin, susundan na lang, pero yung iba hindi po kaya eh. Alam nila yung gagawin pero hindi kaya ng puso nila. Tandaan nyo mga kamamay, sinasabi ko po ito sa inyo para din po ito sa inyo. Sinasabi ko to para hindi po kayo na naaalisan ng respeto ng isang lalaki. Mahirap po kasi. Nagagawa po ng isang lalaki na itaas ang kanilang pride dahil alam nila na under nila kayo. Dahil alam nila na hindi nyo sila kaya. Kaya ngayon sa video na to, itong isi-share ko na ito, sana mga kamamay, ako nagsasabi sa inyo, gawin niyo po ng buong puso, gawin niyo po ng buong tapang sapagkat para din po ito sa inyo, para po kayo ay nabibigyan ng tamang pagtrato, para po na ibabalik sa inyo ang tamang respeto. Kaya mga kamamay, isa lang hinihiling ko bago po natin ito pag-usapan, huwag niyo sanang kalilimutan, wala naman po itong bayad, pindutin niyo lang subscribe button, yung pula dyan, like yung video at mag-comment ka rin dito kung nakarelate ka. Sa mga gusto magpa-shoutout, lagay niyo lang ang pangalan ninyo, shoutout ko po kayo next video. Kung nagawa nyo na po yan, mga kamamay, maraming salamat sa inyo at simulan na po natin ang topic ngayong umaga na to. So ano nga ba yung mga dapat mong gawin upang mapababa o bumaba ang pride ng isang mataas na pride ng lalaki? So number 1, hayaan mo siya kung nagpapahabol siya. Yes, mga kamamay, may mga lalaking ganyan matigas. Ayaw kang pakinggan. Sa madaling sabi, hindi niya nare-respeto ang opinion ninyo. Lalo na kung may sinasabi ka pa, lalo na kung nagtatalo kayo, lalo na kung nag-aaway kayo. Kahit makiusap ka dyan, hindi siya nakikinig. Kahit makipag-areglo ka dyan, hindi nakikipag-areglo. Sa madaling sabi, lumalayo siya, mas tumataas o itinataas niya pa ang pride sa iyo. Kapag kaganyan mga kamamay, alam mo yung tama, inilulugar mo na yung sarili mo sa tama, pero siya, ayaw niyang makipag-ayos. Kaya dapat yung gawin, kung nagpapahabol siya, kung lumalayo siya, kung tumataas ang pride niya, huwag mong habulin, pabayaan mo siya. Kamamay, hindi kaya iwan ako ng lalaki? Hindi kaya ipagpalit ako ng lalaki? Hindi kaya tiisin ako ng lalaki? Eh ano naman? Alam mo yung tama. Alam mo kung ano yung makakaganda. 'Di ba? Kaya nga ikaw yung nakakapag-isip ng ayos eh. Yung lalaki hindi na nakakapag-isip kasi inilalatag mo na yung tama eh. Ikaw na yung nagpakumbaba. Ikaw na yung nagbaba ng sarili mo sa kanya pero siya ayaw makipag-ayos. Iniisip mo, yung lalaki to. Pinipilit mong ayusin ang lahat pero siya ayaw niyang ayusin. Tama pa ba? Tama pa ba pag-iisip ng lalaki? Dapat pa bang ibigin yung lalaki kapag ganyan na mag-isip? Di ba? Ang tamang hinahabol mga kamamay is yung mga lalaking maayos na mag-isip. Yung mga lalaking alam ang tama at mali. Di ba? Ikaw yung babae, alam mo yung tama eh. Kaya nga nakikipag-ayos ka kasi binababa mo yung sarili mo. Pero yung lalaki ayaw makipag-ayos? Sa tingin mo, nasa tamang pag-iisip pa ba yun? Kaya sinasabi ko sa inyo, kung nagpapahabol siya, kung mas tinataas niya ang pride niya, hayaan mo. Eh ano kung iwanan ka? Eh ano kung ipagpalit ka? Deserve niya na hindi habulin. At deserve niya na iwanan siya. Kasi hindi siya nakakapag-isip ng tama. Ang deserve na habulin, tandaan mga kamamay, ang deserving na habulin yung mga lalaking nag-iisip sa inyong relasyon. Yung mga lalaki na handa kang maging maayos. O yung mga lalaking iniisip ang kapakanan mo. Di bali sana kung ikaw yung toxic eh. Dapat hinahabol mo yung lalaki kung sila yung tamang nag-iisip. Okay? Kaya sinasabi ko sa inyo mga kamamaya, iniisip nyo rin dapat kung sino yung dapat habulin.
Kung nagpapahabol siya, huwag niyo siyang habulin, pabayaan niyo siya kasi hindi tama yung ginagawa niyang pagtataas ng pride sa inyo. Kasi alam niyo yung tama, kayo yung malinaw ang pag-iisip, kayo yung nakakaalam kung alin yung dapat gawin. Kaya mga kamamay, para bumaba ang pride ng isang lalaki at ma-realize, maisip ng isang lalaki na mali siya, dapat hindi niyo siya hinahabol. Hayaan niyo siya. Okay? So number 2, gamitin mo ang utak mo. Yan sinasabi ko palagi sa inyo. Huwag na huwag niyong hahabulin ng isang lalaking hindi naman makita ang halaga ninyo. Huwag na huwag niyong hahabulin ang isang lalaki na hindi nag-iisip ng tama sa inyong relasyon. Huwag niyong hahabulin ng isang lalaki ang alam lamang ay saktan kayo at dagdagan ang inyong pag-aalala. Gamitin yung utak niyo mga kamamay, mga babae kayo, matatalino kayo. Yung iba dyan nagtapos ng cum laude. O yung iba dyan, salutatorian, ang tatalino, pero bakit pagdating sa pag-ibig, nagiging bobo? Common sense lang ang pag-ibig eh. Kasi minsan, ang hirap din sa iba dyan, alam niyo naman ang gagawin, alam niyo naman yung tama at mali, pero inuuna yung pakinggan tong puso ninyo. Kamamay, mahal ko eh. Kamamay, hindi ko kaya na ipagpalit ako sa iba. Kamamay, hindi ko kaya na makita siya na iba ang kasama. Oo nga, masakit. Pero mas kaya nyo ba na nawawala yung respeto sa inyo ng isang lalaki? Gamitin nyo naman ang utak ninyo. Kung hindi na kayo po pwede sa isa't isa, huwag nyong isipin yung pinagsamahan ninyo. Lalo lang kayo magkakasakitan. Lalo lang yung pahihirapan ng inyong sarili. Sa umpisa, siguro, patawarin po ninyo. Kung nagsisisi yung lalaki, patawarin po ninyo. Pero kung walang ginagawang pagsisisi ang isang lalaki, hindi nagbabago. Gamitin yung utak ninyo. Kung kailangan yung iwanan ninyo. Kung kailangan yung mag-no contact rule, gawin nyo mga kamamay kasi hindi sa lahat ng pagkakataon puso ang pinakikinggan. Gamitin nyo rin ang utak ninyo kasi mas makakatulong yan na mahanap nyo ang lubos na kaligayahan sa inyong puso, sa inyong sarili. Kung inyo pong pakikinggan ng inyong isip at utak, hindi palaging puso mga kamamay. Hindi na nga kayo mahal eh. Tinitiis na nga kayo eh. Tinataas na nga yung pride sa inyo, tinitiis na kayo dahil meron siyang ibang pinaglalaanan ng oras. Pero kayo, pilit niyong isinisiksik ang inyong sarili sa mga lalaking wala namang kwenta, wala namang paraan na ginagawa para muling makuha ang inyong tiwala. Kaya mga girls, sinasabi ko sa inyo, gamitin niyo po ang inyong mga utak pagdating sa inyong relasyon. Para sa ganun, bumaba ang pride ng isang lalaki. Pag hindi niyo hinabol, ginamit yung inyong utak. Ginamit ninyo yung utak ninyo na hindi maghabol, hindi magmakaawa dyan, makakapag-isip yan. Makakapag-isip na muli kang balikan, na muling ibaba ang pride niya sa iyo dahil siya yung mali. Okay? Siya yung maiiwanan. Alright? So malinaw tayo dyan mga kamamaya. So next, improve palagi ang inyong sarili. Yes mga kamamay. Kaya yung mga yan ay lumalayo sa inyo, tumataas ang pride sa inyo kasi nakikita nila na nagiging low value na kayo. Nagiging low value kayo sa paraan na hindi nyo na inaayos ang inyong sarili. Marami na silang nakikitang mas magaganda, mas maaalindog sa inyo, mas sexy, mas magaganda ang katawan, mas mapuputi. Okay? Kaya pinagpapalit kayo, kaya tumataas ang pride sa inyo, kaya natitiis kayo ng mga yan kasi meron na silang bagong ipinagmamalaki. Dati oo, aminado kayo, aminado rin ako na ang ganda-ganda mo, na ang kinis-kinis mo, naglalagay ka pa dyan ng lotion, ng Jergens, na kung ano-ano, nagsisilka ka pa dyan, pero ngayon, bakit hindi na? Bakit napabayaan mo na? Kamamay, marami na kaming anak eh. Kamamay, short budget na kami eh. O ako eh. Hindi ko na nagagawa yan. Yung pabango ko dati na, alam mo yun, na bambini, hindi ko na nabibili kasi kulang na yung perang binibigay sa akin ng mister ko. Yun na nga mga kamamay eh. Bakit hindi ka gumagawa ng paraan? Bakit lahat iniaasa mo na lang sa kanya? Bakit hindi ka sumideline? Bakit hindi ka mag-online selling? Ang dami diyang paraan para kumita ng pera through online mga kamamay. Kaya ako nagsasabi sa inyo, kung hindi nyo kayang i-improve ang inyong sarili sa pang-araw-araw, delikado po. Baka maghanap ng ibang isang lalaki. Baka tumaas ang pride na sa halip, balikan kanya, may ipagmalaki siya sa inyo. May mahanap siyang iba. Tapos yung lalaki, makisig-kisig pa. Tapos yung lalaki, nagtatrabaho sa labas, naka-aircon, maganda ang kutis. So, hindi malayo na makakita siya ng iba. Kaya please mga kamamay, kung gusto nyo na bumaba ang pride ng isang lalaki, improve nyo ang inyong sarili para hindi kayo matiis, para bumalik sa inyo
Alam niyo po ba, yung mga babaeng magaganda, yung mga babaeng nag-aalaga ng sarili, nagbababa ng pride ang isang lalaki diyan. Bakit? Kasi takot po silang maiwan eh. Pag mas maganda yung lalaki, pag mas maganda yung babae, lagi nag-i-improve, nag-aayos, natatakot ang isang lalaki na baka iwanan mo siya. Na kapag nag-aaway kayo madalas, makita mo yung atensyon na hinahanap mo sa lalaki sa iba. Kaya ang mga lalaki nagbababa kaagad ng pride pag nakita nila na high value ang misis nila, ang isang babae, maganda, high value, nagbababa kaagad ng pride ang mga yan. Okay? And last, huwag maging marupok at manindigan kapag nasa tama ka. Ito mga kamamaya, pag ang lalaki palagi na kayong niloloko, palagi na kayong tinitiis, palagi na kayong iniiwan, palagi na pinasasama ang inyong loob, dapat meron kayong paninindigan at yung pagiging marupok at pagiging martir ninyo, iwasan nyo yan mga kamamay. Tatandaan nyo yan ha. May bakit naman? Ayoko lang namang mawala sa akin yung lalaki, kaya nagiging martir ako, kaya nagiging marupok ako. Sa tuwing hihingi sa akin ng sorry, nagbibigyan ko. So, umpisa okay lang yan. Pero kung paulit-ulit na, nagmumukha na kayong tanga mga kamamay, hindi na tama yan. Ginagawa ng bisyo ng isang lalaki. Yung unang pagkakamali ng isang lalaki is okay na yon. Patawarin ninyo, pero kung mauulit, choice na po niya yon. Hindi na siya nagkamali nun. Kaya please mga kamamay, panindigan po ninyo kung palagi na kayong sinasaktan, kung palagi na kayong iniiwan, pinasasama ang loob, kung kailangan lumayo, kung kailangan mang-iwan, iwanan. Huwag na kayong manghinayang pa. Kung lagi na lang din pinipili ng isang lalaki, nasaktan ka, kumpara sa pasayahin ka, ibang usapan na yon. Baka hindi na totoo yung pagmamahal, baka ubos na yung pagmamahal, baka nagbago na siya, baka iba na kailangan niya. Kaya kung gusto niyo na bumaba ang pride ng isang lalaki, kailangan panindigan po ninyo kung ano man yung desisyon po ninyo. Nakakaramdam na kayo ng hindi maganda, hindi komportable, nasaktan na kayo palagi. Dapat panindigan ninyo yung pag-alis, yung paglayo, yung pang-iiwan. Sapagkat sa unang part, siya naman talaga yung may dahilan kung bakit ka naging ganyan ngayon. Sa paraang yan, bababa ang pride ng isang lalaki kasi no choice siya eh. May iwanan siya. Yung kanyang mga inuuna ngayon, panandalian lang naman eh. Yung iba kasing mga lalaki nabubulag eh pagdating sa ganyan. Kala nila panghabang buhay na, yung mga pag-flirt nila, yun naman pala is panandalian lang. Pero kung ang gagawin nyo dyan is iiwanan ninyo at malalaman niya na willing kayong mang-iwan, maaalarma yan. Iiwanan niya ang dapat iwanan at babalik siya sa inyo. Magbababa ng pride at hihingi ng kapatawaran. Hindi na mangyayari ulit, magsisisi at hindi na uulit. So, ilang muna sa ngayon mga kamamay ang ilang mga bagay na maaari niyong gawin upang pababa ang pride ng isang lalaki. Ang tama niyo lang gawin dito mga kamamay is gawin niyo po ng buong tapang ng may paninindigan at sigurado ako makukuha niyo yung respeto, yung pagmamahal na hinahanap ninyo pagdating sa inyong relasyon. So once again, this is Mamay Love Advice. See you for our next vlog. Mahal na mahal ko po kayo. Sa mga gustong magpa-love advice, i-message niyo lang po ako sa ating messenger. PJ Vergara. P-E-E-J-A-Y-V-E-V as in baboy, E-R-G-A-R-A. So, hintayin ko po ang mga message ninyo. Thank you for watching. Don't forget to subscribe. Paalam.